Minsan, napapaisip ako, ano kaya ang pinakamalaking risk na kinuha ko sa buhay ko? Siguro yung pagtalikod sa karaniwang landas, yung landas na tinatahak ng karamihan, yung landas na puno ng utang, pagod, at panghihinayang. Yung landas kung saan ang pagpili ng panonoorin sa Netflix ay mas pinahahalagahan kaysa sa pagpaplano ng kinabukasan. Marami ang nagrereklamo ng kakapusan sa oras at pera, pero abala naman sa pagbabasa ng buhay ng iba sa social media, habang ang sarili nilang buhay ay unti-unting nauupos. Ang totoo niyan, hindi tayo pinapansin ng universo kapag nagrereklamo lang tayo. Ang universo ay umaayon sa ating enerhiya, sa ating mga ginagawa, hindi sa mga reklamo natin. Bata pa ako, wala akong tinawag na pangangat sa buhay, walang magandang edukasyon, walang pera, walang koneksyon sa mga taong may impluwensya. Kung titignan mo ako noon, sasabihin mong wala akong pag-asa. Pero natuklasan ko ang isang malaking lihim, ang problema hindi ang kulang mo, kundi ang hindi mo alam na meron ka pala. At sa susunod na ilang minuto, ibabahagi ko ang 6 na simpleng hakbang na nagdala sa akin mula sa mga trabahong nagpapakapagod lang sa mga maliliit na kita, tungo sa pagtatayo ng maraming paraan ng pagkita na umabot na sa mahigit 1 milyon kada taon. Mahirap ka man, may utang, o nakulong sa isang nakakasawa na routine, pakinabang mo to, sa pagtatapos, maiintindihan mo kung bakit nabibigo ang marami at kung paano ka magtatagumpay. Naisip mo na bang namuhay ka nang hindi mo kilala ang sarili mo? Maraming taon, dekada nga, kung minsan, ang identidad nila ay nakabase lang sa pangalan, trabaho, o itsura. Mababaw yun. Kapag tinanong mo sila kung sino sila, sasagutin ka nila ng propesyon o gamit nila. Hindi yun ang tunay mong pagkatao. Kapag sinabi mong, ang kotse ko, ang bahay ko, ang katawan ko, para bang hiwalay yun sa'yo. Ang kawalan ng pagkilala sa sarili ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi umuunlad. Naaalala ko pa noong high school lang ako, wala akong direksyon, kung ano lang ang makuha kong trabaho, tinatanggap ko, pag-aayos ng gulong, paglilinis ng makina, pagbubuhat sa pabrika, pagwawalis. Wala akong plano, wala akong alam na kailangan ko pala ng plano. Ang nakakatakot, isipin mong yun na ang tadhana mo, wala nang iba. Pero may iba pa. Ang unang hakbang ay ang pagsusuri sa sarili, nasaan ako. Hindi lang ang lokasyon, kundi ang mga nagawa, desisyon, at relasyon. Kung hindi mo alam kung nasaan ka, paano mo malalaman ang daan papunta sa gusto mong puntahan? Yung pagsusuring to, mas malawak pa sa pera. Isipin mo ang buhay mo na parang mapa, tingnan mo ang paligid mo. Sino ang mga taong malapit sa'yo? May isang halos hindi nabibigo na formula, ang tagumpay mo ay refleksyon ng 5 taong pinakamalapit sa'yo. Kung puro reklamo sila, kontento na sa konting bagay, at naninira ng pangarap ng iba, ganyan ka rin magiging katulad nila. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil nakakahawa ang ugali. Hindi lang to teorya, ito ay likas na ugali ng tao, kinokopya natin ang mga ugali, paniniwala at gawin ng ating paligid, kahit hindi natin namamalayan. Ilang beses mo na bang hindi nagawa ang isang bagay dahil sa takot sa sasabihin ng iba? Ilang pangarap mo na bang isinantabi dahil sa takot sa panghuhusga? Ang pag-unlad mo ay hindi dapat nakadepende sa approval ng mga tao sa paligid mo. Para umunlad, kailangan mong lumayo sa ilang tao, masakit man ito, mga kaibigan, kasamahan, kapamilya. Kung hindi nila nakikita ang higit pa sa realidad nila, hihilahin ka nila pabalik. Hindi dahil masama ang loob nila, kundi dahil ang pag-unlad mo ay nagpapakita ng pagiging stagnant nila. Naranasan ko yan. Nang baguhin ko ang mindset ko at magtakda ng malalaking goal. Nakita ko na hindi na nila ako maintindihan, tinatawanan pa nila ang mga ideya ko. Pero nakakita rin ako ng iba na kapareho ng iniisip ko, sumusuporta, nagtutulak, at nagpapatibay ng loob ko. Parang mula sa dilim, nakita ko ang liwanag, nakita ko ang mga posibilidad na akala ko ay imposible. Gawin mo to, lista mo ang 5 taong laging kasama mo. Tignan mo ang tagumpay nila sa importanteng aspeto ng buhay, pera, kalusugan, relasyon, kaligayahan. Magpakatotoo ka. Yan ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Kung pareho lang kayo ng grupo, pareho rin kayo ng pupuntahan. Kung hindi, humanap ka ng bagong kasama. Hindi ibig sabihin nito na iiwan mo lahat, kundi ang pagbabalanse ng pakikisalamuha mo, isama mo ang mga taong nakamit na ang mga goals nila, o naniniwala sa pag-unlad mo. Ang pag-alam sa kalagayan mo, sa kung sino ka, at kung sino ang mga kasama mo, nagbabago ng lahat. Hindi ka nagagawa ng mga bagay nang wala sa sarili, at magiging piloto ka na ng sarili mong buhay. Ito ang pundasyon ng lahat ng susunod pang hakbang.
Kung wala ito, ang anumang goal ay parang paglalayag ng walang mapa at kompas sa awa ng alon. Sa pag-alam sa kalagayan at pagpili ng impluwensya, inilalapit mo ang buhay mo sa tadhana mo. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang pagtakda ng malinaw na goal ay importante, pero dito sumusuko ang karamihan. Natatakot sila sa risk, gusto nila ang sigurado. Pero hindi ganoon ang buhay. Ang pagiging malinaw at ang desisyon ang lumilikha ng daan. Kapag nagdesisyon ka, makikita mo ang mga posibilidad na hindi mo nakikita noon. Ang karamihan ay hindi tunay na nagdedesisyon. Sinasabi nilang gusto nila ito, pero may escape plan sila. Ang kawalan ng desisyon ang pumapatay ng mga pangarap. Noong nasa Bureau of Fire Protection pa ako, akala ko yun na ang abot ko. Fixed ang sweldo, walang pag-asa na umangat pa, akala ko yun na ang peak ko. Hanggang sa may isang tao na nagpakilala sa akin ng Think and Grow Rich. Parang nagkaroon ng liwanag sa dilim ng basahin ko yon. Nalaman ko na ang pagkakaiba ng mga taong may kaunti at ng mga taong successful ay hindi sa pera, kundi sa paraan ng pag-isip at sa pagiging malinaw ng kanilang goal. Sa isang mahigit 20 oras na biyahe papuntang Kuala Lumpur, nagsulat ako ng isang numero, 1,000,000. Hindi yun isang malayong pangarap kundi isang konkretong goal. Tinanong ko ang sarili ko, ano ang pagkakaiba ng mga taong kumikita ng milyon-milyon at ng mga taong imposibleng mangyari sa kanila yon? Ang sagot, hindi sila umaasa sa iisang kita lang. Ang mga kumikita ng malaki ay may maraming source of income. Kaya nagkaroon ako ng konsepto, multiple streams of income, at gumawa ng programang tumulong sa libo-libo na gawing kita ang kanilang mga ideya. Isang halimbawa, ang koneksyon ko kay Mark Victor Hansen. Naniwala siya sa ideya ko kaya hindi siya nakatulog pagkatapos ng usapan namin. Ginawang kwento ang mga simpleng istorya at naging chicken soup for the soul. Nang sabihin niyang magbebenta sila ng 50 milyon, akala ko exaggerated na, kahit ambisyoso na ang goal ko. Nagbenta sila ng mahigit 72 milyon bago pa matapos ang deadline, umabot pa sa mahigit 1 bilyong kopya. Natuto ako na ang limitasyon ay ang tinatanggap natin. Pumili ka ng challenging na goal, yung makakapag-angat sa'yo mula sa comfort zone mo, yung magpapalakas ng loob mo. Huwag kang pumili ng madaling goal dahil hindi ka iyon magbabago. Huwag din naman ang imposibleng goal dahil susuko ka bago ka pa man magsimula. Ang ideal ay yung mahirap pero kaya mong makita ang resulta. Kapag sinusulat mo ang goal mo, isulat mo na parang totoo na. Huwag kang gagamit ng gusto ko o sana. Gamitin mo ang present tense. Masaya at nagpapasalamat ako ngayon dahil at tapusin mo ng tagumpay mo. Ang pagbabago ng salita ay naglalagay sa iyo sa frequency ng tagumpay, hindi ng kakulangan. Ulit-ulitin mo, isipin mo ang resulta, malaki ang epekto nito sa emosyon mo. Kapag malakas ang emosyon mo, ang kilos mo ay naayon sa goal mo. Kapag nagtakda ka na ng malinaw na goal at determinado ka, hindi na mahalaga ang paniniwala ng iba. Panatilihin mo lang sa isipan mo ang larawan ng tagumpay mo at kumilos ka ayon dito. Sa una, parang malayo pa, pero habang pinaninindigan mo ito, lalapit ito sa iyo. Parang pagtatanim ng buto. Wala kang makikita sa una, pero may nangyayari sa ilalim. Ang pananampalataya at ang patuloy na pagkilos ang magbubunga. Sa tunay na commitment, makikita mo ang isang malakas na bagay, hindi ang goal ang lumalapit sa iyo, ikaw ang lumalapit sa goal. Kapag nagtagpo na kayo, ang dating swerte ay bunga pala ng matatag na desisyon at malinaw na paningin. Kapag nagtakda ka ng goal, tandaan na may mga batas na sumusunod dito, at wala namang mangyayari kung hindi ka kikilos. Marami ang nananalangin, humihiling, nag-iisip, inaasahan na ang mga higher power ang gagawa ng trabaho. Pero hindi mangyayari iyon. Naniniwala ako sa spiritual power at faith, pero gumagana lang ito kung kikilos ka. Pwede kang manalangin para magkaroon ng muscle, pero kung hindi ka mag-ehersisyo, wala ring mangyayari. Ganon din sa pag-unlad. Ang bawat ideya, bawat pangarap ay parang buto. May panahon ng paglaki bago ito maging bunga. Alam natin kung gaano katagal tumubo ang pisikal na buto, pero ang ideya at pangarap, hindi natin alam. Pwede kang magtakda ng deadline, pero estimate lang yon. Na-miss ko na ang deadlines, na-delay ng 1 taon ang mga goals ko, at meron pang mas matagal pa. Pero hindi ako sumusuko. Habang ang buto ay nasa ilalim ng lupa, tahimik na nagtatrabaho. Ang karamihan ay walang pasensya na maghintay sa mga bagay na hindi pa nakikita.
Madaling maniwala sa nakikita na, pero ang tunay na power ay ang maniwala kahit wala pang nangyayari. Ang faith na to hindi bulag, ito ay galing sa pag-unawa kung paano gumagana ang mga batas. Sa pag-unawa na ang lahat ay nagmumula sa invisible papuntang visible, mula sa ideya papuntang realidad, maintindihan mo na ang bawat kilos, desisyon, at hakbang ay nagbubuo ng resulta, kahit hindi mo pa nakikita. Dito papasok ang presyo. Walang resulta kung walang sakripisyo. Magsasakripisyo ka ng ilang bagay, libangan, ginhawa, mga imbitasyon, distractions, tao. Ang marami ay ayaw magsakripisyo, kaya hindi nila natutupad ang mga pangarap nila. Tinanggihan ko ang mga pagkakataon na may agarang kita na magpapalayo sa akin sa goal ko. Nagtrabaho ako ng gabi, naglakbay ng paulit-ulit, nagtiis ng panghuhusga at kawalan ng paniniwala. Yan ang presyo. Kung ayaw mong magbayad, aminin mo na hindi pala importante sa iyo ang goal mo. Ang kakaiba, kapag tinanggap mo na ang presyo, parang magic na ang mga bagay-bagay ay nag-ayos. Makakakita ka ng tamang tao, makakakuha ka ng impormasyon sa tamang oras, darating ang mga oportunidad. Pero nangyayari yan dahil kumikilos ka. Hindi yan swerte, kundi bunga ng pagkilos mo. Ang patuloy na pagkilos, kahit hindi pa sigurado ang lahat, nagpapaagos ng enerhiya at nagbibigay daan sa resulta. Mag-isip ka, ano ang kaya mong gawin? Hanggang saan ang determinasyon mo? Mananatili ka bang focus kapag nawala na ang excitement? Madaling maging motivated sa simula. Ang mahirap ay ang pagpapatuloy kapag mabagal ang progreso, kapag walang pumupuri, kapag parang ang mundo ay laban sa'yo. Dito sumusuko ang karamihan, pero ikaw kailangan mong magpatuloy. Ang pagbabayad ng presyo ay hindi parusa, kundi filter. Pinaghihiwalay nito ang mga nangangarap at mga nagtatagumpay. Ang mga nakakaintindi nito ay naghahanap ng consistency. Ang imposible ay magiging inevitable. Kapag naghabol ka ng malaking goal, magbabago ang environment mo. Hindi lang ang pisikal na lugar, kundi ang tao, ang usapan, ang ugali, at ang paraan ng pag-isip. Sa una, maaring hindi ka komportable dahil kakaiba na. Parang palitan mo ang lupa na kilala mo ng isang bagong lupa na hindi mo pa alam. Pero kailangan yon, hindi ka lalago kung paligid mo pa rin ang mga impluensya na lumikha ng buhay na gusto mong iwanan. Naaalala ko ang unang beses na lumabas ako sa isang seminar tungkol sa prosperity. Inspired ako, iba ang energy ko, pero pagbalik ko, wala namang ganun sa paligid ko. Nahihirapan ako. Ang usapan ay ganun pa rin tungkol sa problema, reklamo, at limitasyon. Wala akong makausap tungkol sa mga goal ko. Ilang taon akong lumangoy laban sa agos. Ngayon, naiintindihan ko na kung mayroon akong support group, mga taong determined na umunlad, mas mabilis sana akong umunlad. Ang pagpili ng makakasama mo ay kasing importante ng goal mo. Kung hindi naniniwala ang mga tao sa potential mo, sooner or later, mararamdaman mo ang bigat noon. Hindi naman lagi masama ang intensyon, defend nila ang paniniwala nila, inuulit lang nila ang pattern nila. Pero kung determined ka, kailangan mong protektahan ang sarili mo sa mga ganong impluensya. Limitahan mo ang oras mo sa ilang kaibigan, baguhin mo ang pakikisalamuha, lumayo ka sa mga lugar na nakakapagod ng enerhiya mo. Humanap ka ng bagong kasama. Mga taong nag-cheer sa success mo at nagtatrabaho rin para sa sarili nilang tagumpay. Kapag napaligiran mo ang sarili mo ng mga taong malaki ang iniisip, nag-uusap tungkol sa mga oportunidad, at nagbabahagi ng solusyon, may magbabago sa iyo. Ang imposible ay magiging posible. Makakakita ka ng mga totoong halimbawa na posible ang gusto mo at lalakas ang loob mo. Ang ganitong environment ay parang accelerator. Pananatilihin nito ang motivation mo at paangat ng standards mo. Habang lumalaki ka, natural na may mawawala. Huwag mo nang pigilan. Maging bukas ka sa bagong partnership at collaboration. Isang contact, isang usapan sa tamang oras, pwede magbukas ng hindi mo inaasahang oportunidad. Pero kailangan mong nasa tamang lugar, sumali sa mga event, makipag-usap, ilagay ang sarili mo sa sitwasyon kung saan makakakita ka ng mga taong yon. Ang environment ay parang salamin, re-reflect at re-reinforce kung sino ka. Para magbago ang buhay mo, baguhin mo ang paligid mo. Hindi to overnight. Isang process ito na kailangan ng pag-isip at patuloy na pagpili. Sabihin mong hindi sa mga bagay na hindi nakapakipakinabang, kahit masakit. Kapag ang environment mo ay sumusuporta sa goal mo, magiging mas magaan ang lahat.
Mas madalas ang mga opportunity, mas mataas ang motivation, at ang progreso ay magiging inevitable. Walang nakakamit ng malalaking bagay na mag-isa. Pwede kang magsimula ng mag-isa, pero para umabot ka ng malayo, kailangan mo ng tamang tao. Kapag nakita mo na ang mga taong yan, maintindihan mo na ang pag-unlad ay collective. Lahat ay nagtutulungan, nag-aaral, at umuunlad ng sama-sama. Ang pag-ayos ng environment ko ang isa sa pinakamahalaga at pinakamalakas na desisyon na nagawa ko. Ang makita na posible ang isang bagay ay importante para gawing totoo ang pangarap mo. Hindi ito isang naive na optimism, kundi isang malalim na pag-unawa na posible ang gusto mo. Ang pagkakaiba ng mga nakakamit at ng mga nangangarap ay hindi swerte, kundi ang pag-interpret ng posibilidad. Ang karamihan ay nagtatanong kung posible ba. Ang mga nakakamit ay nagtatanong kung paano. Maliit lang ang pagkakaiba ng tanong, pero nagbabago ng landas. Nakita ko na ito ng maraming beses. Ilang taon akong nagbiyahe papuntang Kuala Lumpur. 25 oras ang flight, at ginagamit ko ang oras na yon para magtrabaho sa mga ideya, mag-analyze ng numero, at mag-isip ng strategy. Sa isa sa mga biyahe ko, nagsulat ako ng 1,000,000 sa papel. Hindi lang yun isang numero, goal yun. Nalaman ko na ang mga taong nakakamit ang ganun ay hindi umaasa sa isang kita. Ang perception na yun ang naging konsepto ko, multiple streams of income. Mula noon, nagbago na ang lahat. Nang mawala na ang pag-aalala ko kung maabot ko ba ang 1,000,000, ang focus ko na'y kung gaano karaming paraan ng pagkita ang kakailanganin at paano ko ito gagawin. Biglang bumuhos ang mga posibilidad na dati tila nakatago sa dilim. Kapag naniniwala tayong kaya, kusang naghahanap ang isip ng mga koneksyon, oportunidad, at paraan para maabot yon. Parang naprogram ang utak natin para humanap ng solusyon, hindi ng dahilan para sumuko. Isipin mo si Mark Victor Hansen. Kinuwento ko sa kanya ang ideya ng maraming kita, at ang saya niya, hindi siya nakatulog ng gabi. Ginamit niya yung positibong pananaw na yon sa sarili niyang proyekto, pagsusulat at pagbebenta ng libro. Hindi lang libo-libo, kundi 50 milyon ang target niya. Aminado ako, kahit nakakita na ako ng mga nakakagulat na tagumpay, akala ko'y sobra-sobra na yon. Pero para sa kanya, hindi kung magbebenta ba, kundi paano. Ang resulta, hindi lang niya naabot, dinaig pa niya, mahigit 72 milyon bago matapos ang takdang panahon, at ngayon, bilyon na ang naibenta ng serye. Yan ang galing ng matatag na paniniwala at pagkilos ayon dito. Kapag naniniwala tayong kaya, wala nang pakialam kung ano ang sasabihin ng iba. Marami ang magsasabing masyadong mataas ang pangarap mo, hindi makatotohanan. Pero ang realidad na yan, refleksyon lang yon ng mga limitasyon na tinanggap nila. Kung mapapaniwala ka nila, bababaan mo ang pangarap mo para lang magkasya sa paniniwala nila. Hindi naman para doon ang paglalakbay mo, di ba? Ang sikreto, hawakan mo ang pangarap mo hanggang sa maging katotohanan na sayo. Ibig sabihin, damhin mo, isipin mo, madama mo ang tagumpay. Ang emosyon ang gasolina ng pagkilos, at ang pagkilos ang nagpapatotoo sa pangarap. Kapag nakikita mo na ang sarili mong nakakamtan na ang gusto mo, kusang kikilos ang katawan at isipan mo, parang isang bagay na lang ang paghihintay. Parang sinasanay mo na ang sarili mo sa bagong realidad hanggang sa maging totoo na. Kung nagdududa ka pa, tingnan mo ang kalikasan. Ang maliit na buto, nagiging higanteng puno. Isang itlog, nagiging tao. May batas ang mga ito at ganoon din ikaw. Walang hangganan ang kaya mong likhain, kundi ang sarili mong itinatakda. Kapag naunawaan mo to, hindi mo na itatanong kung kaya ba, kundi ano ang susunod na hakbang. At doon magsisimula ang hindi na mababalikan pang pagbabago sa buhay mo. Ang gusto kong tandaan mo, lahat nagsisimula sa isipan. Sa linaw ng gusto mo at sa matatag mong paniniwala na kaya mo. Ang kapaligiran, ang mga tao, ang sakripisyo, ang pag-aalaga sa pangarap mo, mga dagdag na sangkap lang yon. Dito nagkakamali ang karamihan, akala nila kailangan nilang makita para maniwala, pero dapat pala'y maniwala muna para makita. Sa sandaling magdesisyon ka, mag-aayos ang paligid, kahit hindi mo papansin. Yan ang pinagkaiba ng nangangarap lang at ng nagtatagumpay. Makikita mo na ang maliliit pero malalakas na pagbabago sa araw-araw mo. Pero simula pa lang yan. Sa susunod na video, akyat tayo ng isa pang baitang, at magiging mas mahusay ka, kahit 1% lang. At yang 1%, araw-araw, lubos na magbabago sa buhay mo.
Kaya click mo na yung video sa screen mo dahil tuloy-tuloy pa ang ating paglalakbay. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod.